ganito na lang. Unahin natin mga bossing, etong kay sa pagkakatanggap ng resignation ni Menardo Guevara. Diba? O, si Menardo Guevara, Solicitor General, mga kababayan, diba, ng Pilipinas dati. O, ngayon, tinanggap po ang kanyang resignation. No, hindi yan. Alis ka dyan. O. Tinanggap na po ang kanyang resignation at pinalitan ho, mga kababayan, ni Darlene Berberabe. O, named new Solicitor General replacing Menardo Guevara. Akala ko mga kababayan ang ipapalit na dito si Boying Remulla no? Si Secretary Boying Remulla. Alam niyo po, si Menardo Guevara, siya yung nagpasimula yung nagpaumpisa nung para ulitin o gustong ulitin yung kaso ni De Lima na halos 7 taon na ho na pinaghirapan ng tao. Ang ending naman po is acquitted. Siya yun. Tapos bata ni Digong. Diba? Siya din ho, mga kababayan, yung lawyer ng Bayang Pilipinas, yung lawyer ng Pangulo, tapos hindi kaya o ayaw ipagtanggol ang Pangulo o ayaw ipagtanggol ang gobyerno ng Pilipinas versus doon sa pagkakadala ho, mga kababayan, kaya dating Pangulong Duterte, no? Papunta ng ICC. Biruin mo, ikaw mga bossing, yung lawyer, tapos sasabihin mo, hindi kaya o ayaw? Paano? Ibig sabihin, hindi ginagampanan ang trabaho o hindi nagagampanan yung trabaho o ayaw gampanan yung trabaho. Dahil yun yung trabaho niya ipagtanggol ang gobyerno Di po ba? Ipagtanggol ang gobyerno O ayan po, mga kababayan, unti-unti na pong nababawasan, nawawala ang mga DDS sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Maganda ho yan, mga bossing. Patuloy po ang ating pag-unlad, patuloy po ang pag-angat ng Bayang Pilipinas. Nagiging sagabal na lang po kasi yung mga DDS Di ba? Nakita nyo yung mga ginagawa nila, mga bossing. Sir Archie Beroya, utang na loob kay Digong kaya ayaw bumitaw ni ex-OSG. Yan ang hindi ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung tumanaw ng utang na loob. Bakit to? Kung tumanaw yan ng utang na loob, baka si Kibuloy hanggang ngayon nasa labas pa ho. Di po pa? Baka yung mga confidential funds hindi na halughog kung tumalaw ng utang na loob yan. Malamang wag nyong yan. Wag nyong galawin yan. Wag nyong investigahan yan. No? Kakampi ko yan. Uniteam ko yan dati. Si Buloyski, wag, pinahiram ako ng entablado niyan. Pinahiram ako ng malalaking speaker niyan. Pinahiram ako ng mga babae niyan. Hoy, saglit lang. Hindi yung mga babaeng kung ano iniisip nyo Yung mga sumasayaw ng bugas. Nasa na ang 20 pesos na bugas? Yung ganon-ganon nila. Pinahiram ako para magsayaw-sayaw doon sa campaign ko. Kung tumanaw ng utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos, lahat po yan. Baka hindi po natin nakikita o baka hindi po natin nalaman, mga kababayan. Yan po ang tamang presidente. Yan po ang tamang pamumuno. No? Tinulungan mo ko, wala tayong magagawa, boss. Merong isang musmos na bata. Merong isang, ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko na. Yung babaeng nagreklamo kay Buloyski. Merong babae, nirereklamo ka. Hindi naman porket tinulungan mo ko, isasalba kita dyan. Paano naman yung maliliit? At ito po, bumabalanse po, mga kababayan, sa ating maliliit na Pilipino. Ibig kong sabihin, yung mga walang posisyon sa gobyerno, yung mga walang kakayahan na bumayad ng mga mahal na lawyer, ayan po, ramdam natin. Nasa likod po natin ang gobyerno ng Pilipinas. Di ba, Maki Kwan at Casimero Leal?
Ganyan, mga kababayan. Di ba? No, basahin ko 'to mabilisan. President Ferdinand Marcos Jr. Administer in Malacanang the oath of Darlene Berberabe, who has been appointed as the new Solicitor General on Thursday, May 29, 2025, as her family looks on. Ayun, yung nasa likod. No? Si Bak. Number 1 na makakapagpaiyak ngayong araw o nagpapaiyak sa mga DDS yung pagtanggap, no? Actually, ang tinitingnan ko dito, mga bossing, nung nagsabi ang Pangulong Bongbong Marcos na magpasa kayo ng inyong mga resignation. Ang nakikita ko ng target dito, yan eh. No? Si Solgen. Si dating Solgen Menardo Guevara. Nakikita ko ng target yan. Kasi wala naman din na itutulong. Puro mga Duterte lang din ang inaatupag eh. O yan nga. Ganyan nga ang nangyari, mga bossing. Guevara himself confirmed this development to reporters on Thursday. O yan. O hindi ho na si Bak o kung ano man ha. Hindi po na si Bak o kung ano man. Si Menardo Guevara po ay tinanggap po ang resignation ni Menardo Guevara. Hindi ho tayo mala DDS magbalita, mga bossing, na yung tipo bang nagpasa ng resignation. Tapos ang sasabihin natin, sinibak! Yung gagawan pa natin ng issue. Doon lang tayo sa totoo. Di ba? O number 1 yan, mga boss. Sino ba susunod dito? Nako po. Inaano ko hinahagdan-hagdan palayan ko no? Simula doon sa maliliit, sa mga medyo maano lang, light lang, hanggang doon sa paangat. O ngayon naman mga kababayan, nandiyan na si Jenny Galbizo at si Val Gabriel at si Rick Sol. Dakuin natin si Senadora Amy Marcos na hanggang ngayon pinapaasa pa din. Yung mga DDS, sasabihin ko pa lang sa inyo, sasabihin ko na sa inyo, malabong makauwi si dating Pangulong Duterte. Nasa Netherlands din si Amy Duterte. Amy Marcos pala. Minsan nalilito na ho ako kung ano talaga ang apelido nito Duterte ba o Marcos? Biruin mo ba naman? Sa umpisa pa lang mga kababayan. Doon pa lang sa unang-unang araw ng mautog nila. Sumisigaw si dating Pangulong Duterte. May bangag tayong presidente. Nandun siya, nakaupo, no? Yung pagpunta mo pa lang doon,